araw po mga ka-Warhawk. Ako pala si Mike Espinosa, home of the UNT Gray. Welcome to the UNT Game Farm. Magandang araw po mga ka-Warhawk. Andito naman po tayo sa ating ranging area. Yung practice po namin dito from day old, kung makikita niyo po mayroon po tayong mga barn. Day old pa lang, andito na po sila sa lupa. Pero hindi pa po natin pwedeng ipagala. Until such time na medyo maliksi na sila at saka malakas na sila at saka natin pinapalabas. Of course, yung ginagamit po natin dito, yung Warhawk Chick Booster from 1 day old to 1 month. 1 month up, Warhawk Stock Developer naman po yung ginagamit natin. And we assure na nagbibigay po tayo ng mga electrolytes, multivitamins para sa mga sisiw natin. Dito po sa practice po namin, di kami nag-wet feeding dito. Puro dry feeding lang ginagawa namin. Nagbibigay po kami ng morning, 3 times a day. Mayroon silang lunchtime at saka yung afternoon. Dapat kailangan po natin ng malaking kainan para lahat sila po makakain. So unlike pag maliit yung kainan natin, marami tayong production, nag-aagawan sila ng pagkain. So we make sure na malaki yung kainan nila para equal lahat yung kinakain nila. May stages yung manok eh. From 1 day old to 1 month, nagde-develop pa sila ng katawan nila. At pagdating naman ng 2 months above, that's the time na kailangan natin gumamit ng stock developer para ma-develop lalo yung muscles nila at yung mga bone structure nila. Katangian naman ng stock developer pellets, kompleto na po sila sa vitamins and minerals. So sa breeding, dapat fully management talaga. Every day, halos i-check mo sila kasi since sa ganitong edad, very sensitive sila. Marami silang mga microorganism na makakain. Pagkakaroon ng coccidiosis, mga ganitong mga edad. So dapat well-monitored tayo pagdating sa breeding. Mabibigay ko na tips para sa mga ka-Warhawk po natin. Pagdating dun sa barn, we make it sure na talagang protektado yung manok natin. Especially yung sisiw, very sensitive yan. Pagdating sa stress, yung hangin, isa po yan. So kailangan make it sure pagdating sa gabi, protektado sila sa mga predator na rin. Dapat full supervision talaga pagdating sa sisiw. Kasi napaka-sensitive po ng sisiw. So kailangan natin everyday, hindi lang 1 beses, 2 beses. Halos kung pwede, oras-oras, dapat monitor natin yung mga galaw ng sisiw natin. Pag nakita po natin na medyo tumamlay, kailangan na po natin i-separate at talagang may nararamdaman na po yan. Of course, kailangan preparado po tayo sa mga antibiotic, kung ano man yung mga bakterya na papasok po sa mga sisiw po natin. Warhawk, lahing palaban.